Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, ano? Isa yan sa napakagandang hawitin ng pagbabalik ng isang anak ng Diyos na sandaling naligaw, natagpuan ulit ang kanyang sarili at nagdesisyon na siya ay bumalik doon sa dati niyang kalagayan. Yan po yung parang katugmang istorya na pag-uusapan natin ngayong umaga na binasa natin sa aklat ng Mateo. At ngayon po ay nag-celebrate tayo ng Transfiguration Sunday and Mayaf Week, Mayaf Sunday. Kaya po sila po yung mga tumatayo sa kalagitnaan natin. Pinamagatan po natin yung ating pag-uusapan ngayon na finding hope and purpose in the midst of change. Makahanap ng pag-asa at sa Tagalog ng purpose, pakinabang sa gitna ng mga pagbabago. Sino po sa inyo ang mahilig sa cake? Ayun, sa likod. Cake. Cake. Ayan, Alam naman natin lahat, kapag ang cake ay arena pa lang, hindi natin ito kakainin, hindi po ba? So it goes a lot of process. Marami kang iminimix, maraming hinahalo, pagkatapos mong mahalo, mamasahin mo pa at aayusin para siya magkaroon ng magandang tinapay. At hindi lang doon natatapos yon. Kasi marami ka pa rin ilalagay sa palibot niya para maging kaakit-akit o katakam-takam. Ano po ba ang paborito niyong cake? Paborito niyo ba yung Black Forest? Ayan, ano daw, hindi ko naintindihan. Ayan, lemon. Ayan. Basta lasang chocolate, mahilig tayo dyan, At nung ako'y kolehiyo, usong-uso yung tiramisu. Hindi ko alam saan kinuha yung pangalan na yun, pero hanggang ngayon, isa pa rin yan sa mahal na uri ng cake. Yung pong ating binasa ngayong umaga ay kakatagpuan din natin ng maraming pagbabago. Maraming mga karanasan, lalo na nung tatlong disciple doon sa istorya. Kunin natin po yung una, sabi po doon sa una, palagi tayong inaanya ni Jesus na katagpuin siya. Kailangan po nating maunawaan na ang bawat isa sa atin ay merong higher calling. Meron tayong panawagan at palagi tayong inaanyahan ng ating Panginoon Jesucristo na katagpuin siya sa isang mas malalim na relasyon. Yung bundok doon sa istorya, it symbolize hamon o challenge. It symbolize difficulties. At hindi biro yung pagsampa doon ng tatlo kasama si Jesus nung sinama sila. They walk, papunta sa taas. At doon, marami silang bagong nasaksihan at naranasan. Makikita po natin doon na doon sa mataas na bundok na inaya sila, ipinapakita sa kanila ng Panginoon na nung nandoon sila sa tuktok, nasa safer place sila. At higit sa lahat, kasama nila ang Panginoon. Dapat ganun din natin nakikita ang ating relasyon. Sapagkat kung palagi natin siyang kasama, doon lang magkakaroon ng unti-unti ring pagbabago ang ating ugali o karakter, ang ating pakikisalamuha, ang ating pagkatao. Ang madilim na bahagi ng ating kahapon ay mapapalitan ng liwanag o lulhati ni Kristo na siyang naranasan ng tatlong disipulo. Tulad ng mensahe ng nakaraang linggo, we are the light of the world. And every time we are in God's presence, nawawala yung darkest part ng ating buhay at napapalitan po ito ng kanyang luwalhati. Pangalawa po, change can affect one's plan or sometimes God's plan. Sabi po sa verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon,
Mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ano po ang sinasabi po doon, ano? Minsan yung mga satisfaction natin sa buhay, yung mga tagumpay, mga nakamit natin, ay maaaring makapagdulot sa atin ng pagbabago, sa ating mga pananaw, perspektibo, sa ating paglilingkod. At madalas ito ang nagiging hamon, lalo na sa ating mga young adult. Sila na minsan nasaksihan natin mula nung kanilang pagkabata ay nasa loob ng church. Nung nag-UMIF, masipag na umaate ng mga Sunday school, ng SI, kung meron yan, o CI, at iba pa. They are so bold, exhibiting their life sa ating Panginoon. At kapag ka po sila ay nalayo na sa church, bawa, nag-aral na sa malayo, nagkolehiyo na, nakahanap ng trabaho, nagkapamilya, very challenging na yung kanilang kinakaharap na buhay. Amen po ba? Kaya minsan hindi natin sila nakikita na nasa loob ng church the way they were before. Half of their heart, they would like to stay doon sa kanilang iglesia lokal. Pero dahil sa mga pangyayari, half of them ay kailangan tumugon doon sa hamon ng kanilang pangkasalukuyang buhay. Kaya mahirap po At lahat tayo ay dumadaan sa ganong pagbabago sa ating buhay. Katulad po ni Pedro, this might also alter God's plan for them with their own personal needs o personal agenda. Si Pedro po ay nakaranas marahil ng isang kapanatagan at kapahingahan. Marahil sa kanyang isipan ay mas mabuti pa nga ang nasa taas na lang ng bundok at manatili na lang doon palagi. Walang gulo, walang ingay. Payapa at kaligtasan ng araw-araw ay kanyang mararanasan. Subalit, kung ganon din ang ating pipiliin palagi, maisip niyo po ba, paano na lang kaya yung ating mga ipinapanalangin? Paano na lang kaya yung mga sinusugo tayo ng Panginoon sa kanilang buhay? Paano pa nila mararanasan yung Diyos na meron tayo, kung katulad ni Pedro, ay magaganon na rin ang ating kaisipan? Dito na lang ako, Panginoon, dahil okay na ako dito. Ito yung isang magandang aral na makikita natin doon sa istorya na yun. Dahil si Pedro talaga naman, he was so satisfied that he brought to Jesus' attention na magtatayo ng tolda para sa kanila. Dahil gusto na niyang manatili na lamang doon at hindi na siya makaranas pa ng kaguluhan ng mga Hudyo, ng mga Israelitang kasama niya. Minsan sa buhay natin, we seek where we can find a peaceful place. Yung hindi na tayo matcha-challenge. Yung wala na tayong poproblemahin, lalo na kung nakikita natin ang ating sambahayan, ang ating buhay na okay na ako. Hayaan na lamang sila dyan. Kaya nung sinabi yun ni Jesus, napansin niyo po yung kwento, na magitan na si Yahweh. Amen po ba? Nagsalita na si Yahweh. Dahil hindi yun yung pakay ni Jesus kung bakit sila dinala doon sa bundok. Jesus wanted them to experience a new things. Ma-encourage sila, ma-inspire sila upang pagbaba nila, mas makapaglingkod sila. Mas meron silang kagalakan na humayo at maghanap ng mga kaluluwa. Sa verse 2 po ang sabi, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus.
Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ang susunod po, ang sinasabi po doon ay kay Jesus, natututo tayong magkaroon ng mga pangitain at bagong kaisipan. Amen po ba? God is always in the business of showing us new things. Makaranas tayo ng mga pangitain na kanyang kapangyarihan at habag upang mabago ang ating mga pananaw, ang ating buhay tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa maraming kaya pang gawin ng kanyang kapangyarihan at habag sa ating buhay. Ibig sabihin po, the time we have with Him, mas lalo natin siyang nakikilala. Amen po ba? Subukan niyong hindi magbasa ng Biblia. Subukan niyong huwag manalangin. Subukan niyong huwag katagpuin yung mga care group ninyo. Subukan ninyong huwag nang dumalo sa mga pagtitipon. Pag naghirati tayo doon, makakalimutan na natin ang marami tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po, the church is continuously inviting His people to come together, to sing praise together, to worship together. Dahil doon tayo nakakahugot ng kalakasan. Yung hindi natin naaalala na kapangyarihan at katapatan ng ating Panginoon, po pwede nating marinig sa ating kapatid. Sa kanyang pagpapahayag, sa kanilang pagpatotoo, sa pamamasyal natin sa kanilang mga tahanan, kung saan tayo dinadako ng Panginoon. The more we share our new life in Christ, the more na mas makikilala siya sa ating buhay. It eventually transfigured us from who we were before in a new person. And what makes our encounter so special, we are going to see vision. Amen po ba? Kapag ang iglesia ay wala ng pangitain, kapag ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, ay gusto na lamang kung ano siya sa kasalukuyan, wala na siyang bang hinahangad na mas lumalim pa ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, nakakatakot na kapag ganun na ang puso natin. Kaya nga doon sa istorya, matapos na imbitahin ni Pedro si Jesus na doon na lang manatili, God the Father intervened. Dahil hindi yun yung plano niya. Kaya sinama yung tatlo doon sa bundok ay para magkaroon ng bagong pangitain. Si Pedro, si Juan at si Santiago. Dahil hindi pa nila ito nararanasan. Amen po ba? Kapag nararanasan nila yung mga bago patungkol sa kanilang Diyos, na-inspire ang kanyang kawan. Kaya, ang inaasahan ng Panginoon nung bumaba yung tatlo, ito yung bago nilang ikukwento, isasaysay doon sa mga Israelita. Na hindi lamang pala ganon si Jesus. Meron pa palang kakaiba sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas na ito. Hello? Kaya wag po nating ilagay ang ating sa sarili doon sa isang lugar lamang. Walang challenge, kontento na tayo, wala tayong ginagawa. At kapag ini-invite tayo ng Panginoon to go in the mountaintop with Him, di natin ito nauunawaan. Kaya madalas, ayaw nating sumama sa Kanya sa dako paroon ng Kanyang gloria. Our church is under attack. And I hope by this time, ay alam na po ng bawat isa yan sa atin. Division dito, separation doon, may nag-aagawan sa liderato, sa mga properties dahil sa iba't ibang mga pananaw at inisyatibo. And worse, some are twisting the Word of God from its very core. And I don't need to hide it from you, mga kapatid,
Down to local churches, it is happening. From simple and subtle beginning, unti-unti yung maliliit na pagkaway na ito ng dyablo ay paulit-ulit hanggang makahanap ito ng puwang sa atin. Kapag di natin ito binigyan ng nararapat na pansin at pagkilos, this simple and subtle mistake, minsan it is sugar-coated with honest mistake lang naman yan. Hindi naman sinasadya, na-overlook lang o napabayaan. Masking the true identity ng bitag o pain ng kaaway hanggang it has already gone out of our control. Kaya yung pangitain na binibigay minsan sa church ng Panginoon ay hindi na natin nakikita. The message of transfiguration should make us aware na hindi nagbago ang ating Diyos. Jesus just revealed His true nature to sa tatlo. Hindi pa nila nakita na naging ganun si Jesus sa patag. Hindi alam nung tatlo na meron palang ganoon pang katangian si Jesus. Kaya nga sabi po ng mga scholar, hindi naman talaga nagbago si Jesus. Mas nakita lang ng tatlo yung tunay na kaanyuan at kapangyarihan ng ating Diyos at manliligtas na si Jesus. That is why, mga kapatid, kung ayaw nating pumanik sa bundok, hindi natin matatagpuan pa ang ibang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sa ating church, hindi natin makikita sa dako pa roon na mayroon pa palang ipinapagawa sa iyo si Lord. At dahil mas inuuna mo yung mga bagay na pang sa sarili mo, hindi ka nagiging bahagi nito. Isinama niya yung tatlo doon sa bundok upang sa pamamagitan nila ay mas maintindihan ang ating Panginoong Hesukristo. Mas may kwento nila na higit pa sa kanilang alam na ang kaya pang gawin ng kanilang Mesiyas. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay nagdadala sa atin sa bagong pagkaunawa ukol sa Kanya. Na kahit ang Kanyang iglesia ay under attack, through His power and grace, we can still strategize, we can still gather ourselves together, can still be strong and united pa rin. And face with grace and power yung mga bagay na kinakaharap ng ating iglesia. Sa lahat ng ito, mga kapatid, si Jesus pa rin ang susi ng lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan pinadala ko itong itong mensahe na ito. May malaking paparating kapag ganyan na may shaking. This is how I look at it. Kapag ka merong pag-uga, pag merong pagyanig, pag merong mga nangyayari sa isang iglesia, o kahit sa ating pananampalataya, tandaan natin, merong malaking paparating. Merong malaking gagawin ng Diyos. Kaya nga dapat meron palaging vision ng church. Kaya nga dapat lagi tayong pumapanik sa dako pa roon ng kanyang luwalhati. Hindi lang yung council officers, hindi lang yung mga prayer warriors, hindi lang yung mga care group leaders. Nasain din nating pumanik doon sa bundok ng kaluwalhatian ng ating Diyos, katagpuin natin siya doon upang masilayan natin minsan pa na, hindi lang pala yun ang kayang gawin ng aking Panginoon. Amen po ba? Meron pa palang kaya niyang gawin. I was asking the Lord and trying to analyze the current situation na kinakaharap natin. Sabi ko sa Kanya, Lord, here we are again. Alam mong malapit na ang closing ng conference. Una, yung marami na namang mga tanong at issue na harapin ng iyong lingkod. Sabi ko sa Kanya, alam ng marami na meron na mas dapat dito.
And I was not on their list. Pero last year, when I consulted you, sabi ko sa Panginoon, ang tugon niya sa akin, the Lord will make it happen. And so, natuloy po yung kasalang Loresco at Muñoz United Methodist Church. Meron po? The Lord will make it happen. Meron ba kayong pinagdaraanan sa kasalukuyan? Nakikita nyo ba na may pangitahing pinapakita sa inyong Panginoon dahil sa mga pinagdaraanan nyong ito? O dahil natatakot kayong harapin ito? Nung ipinalik kayo ng Panginoon doon sa bundok, katulad na rin ba kayo ni Pedro? Ayaw niya nang bumaba. Ayaw niya nang makipagtrabaho sa kanyang muli. Ayaw niya puntahan yung mga ipinapanalangin niya para ikaw ang manalangin. Ikaw ang humayo para sa kanila. Pangalawa po, as we continue embracing yung kanyang discipleship program sa ating iglesia, sabi ko, alam mong natuwa kami, lalo na ang mga leaders, dahil pare-parehong awit ng aming mga puso. Sabihin, gusto namin. We embrace it, Niyakap namin yung mga bagay na yon. But as we go deeper about it, we realize na nagplano na din pala ang kaaway. Kung hindi natin titignan na ganito ang nangyayari sa atin, we will miss the opportunity to see kung ano yung vision ng Panginoon o kung ano yung gagawin niya sa lahat ng ito. May tanong sa atin, We are still on the battle, mga kapatid. At akmang akma ang tema ngayon sa bawat isa sa atin. So ang tanong is, will this battle make the enemy aware of our sonship? Ito bang kinakaharap natin ngayon na pagsubok o hamon, makikita ba ng kaaway na tayo ay anak ng Diyos? O madali nating isusuko ang bataan at hahayaan na lang natin yan. Sila na lang dyan. Will it manifest our own transfiguration? Sa kinakaharap ba natin ito sa ating mga buhay, sa ating mga individual na mga kinakaharap, mga kapatid? Will this transfigure us the more na makita yung totoong Kristiyano sa ating buhay? Or katulad ni Pedro, once more, doon na lang ako. Dahil doon, wala na akong problema. Okay na ako doon. Paggising ko, may mainit na kape. May masarap na tinapay. May maghuhugas ng aking pinagkainan. Chill-chill lang ang buhay. Are we willing to go up to the mountain? Meet the Lord there in our prayers. Accept His power para may pagpatuloy natin ang kanyang misyon at hindi ang manatili doon sa bundok. Ang pagbabago ni Jesus ay nagtuturo sa atin how to handle this power, this experience, para di tayo matulad kay Pedro na tila ba mas ibig na niyang iwan o talikuran ng dahilan bakit siya ay dinala ni Jesus sa bundok. Hindi upang tumakas sa laban, kundi mas ihanda sila sa mas malaking laban. When there is shaking, anticipate that opportunity is also knocking. Naniniwala po ba kayo dyan? Kapag ka sinusubok ka, kapag ka pwede ka sanang tumawid doon sa kabilang ibayo, pero hindi mo magawa at ang daming umahadlang. When you kneel down, or when you look up in heaven, tanungin mo si Lord, ano yung opportunity na naghihintay sa akin doon sa kabilang ibayo? Ano yung inihanda mo sa akin, Lord, na pagkatapos kong matawid ang lahat ng ito, ay makita ko yung another opportunity to work with you, to journey with you, to conquer
na kasama ka pa rin. Something big is coming. Something that might be new to us. At kailangan nating ihanda ang church, ang ating mga sarili, ng ating mga care group para patuloy tayong nagiging preservative. Nadadagdagan tayo ng bago at makabuluhang flavor o lasa sa mundong ito, gaya ng ating inaaral this week sa ating care group. At isa lang ang patuloy na panawagan ng ating Panginoon when the world around us is already filled with noise and confusion. Na patuloy ding nagtatransfigure into something worse that we can ever imagine. Ang sabi ng ating Ama sa Langit sa akin po pagtatapos sa verse 5, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Let us continue to listen, mga kapatid. Let us continue to obey sa ating Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po, purihin ang ating Panginoon.